Hi guys, good afternoon. So today we are unboxing this kit. I received this kit siguro mga late March. Galing to ng Lazada. So if you guys have been madalas kayo sa Lazada, madalas kayo sa mga forums on RC sa Pilipinas, makikita nyo na sobrang popular nitong kit na to. Kasi naging sobrang mura siya at one point in time. So, ano tong kit na to? Tingnan natin kung ano. I think ma-figure out din naman siya. Yan. Iyon. So, I guess alam niyo na kung ano to. Controller batteries, I would suppose. So, ito yung WL 104020. So, ito yung Bronco na version. Ito yung Jeep, alam ko ang tawag dito 104010. Basta etong nakuha natin, ito yung 104020. Obviously, first time ko na-unbox to. Hindi ko naman ginalaw to mula nung dumating. Tenga lang. Okay. So, para natin na figure out kung anong nasa laman nito. So, mayroong charger, mayroong wrench na maliit, mayroong Allen key, tapos mayroong kasamang isang screw. Hindi ko alam bakit may kasamang screw, pero may kasamang screw. Okay. Na ito. I guess this is the transmitter. So, chances are papalitan ko rin to ng Dumbo RC Electronics. Hindi to LCD sa alam ko. Parang wala lang to, parang alam ko style, design lang. Tapos ito, pwede mong lagyan ng cellphone. So, habang naglalaro ka, nakaganon. So, balik natin. Yan, okay. So, okay naman. Okay yung feel. Malambot yung trigger. Actually, parang masyado malambot for me. Pero parang okay naman. Magaan yung transmitter. Okay, so tabi muna natin to. Ayun natin yan dyan. Okay, ano siya? Ayun. Ano laman nito? Parang wala laman. Tingnan natin kung may laman. Pero duda ko wala. At wala siyang laman. Parang ano lang siya. Parang suporta sa ilalim. Okay. Okay, ito na siya. Ano ito mga ito? Ito na siya. Okay, so ito na yung rig. Fairness, maganda ha. Tignan natin kung ano nasa loob nito. Itong box na to. Kasi medyo mabigat eh. Hindi ko alam kung may laman ito. Yung baterya kaya? Oh! Yung rear tire. Ayun, lumagas. Okay. Yung gulong sa likuran. Okay. Itong gulong. So, yung lahat ng gulong, mukhang glued lang tong gulong na to. Mukha siyang Hyrax. Parang bootleg na Proline Hyrax tires. May protection cut pang gulong. And then okay, alam ko na kung para saan yung screw dito sa likuran. Yun, nakabit mo dyan. Okay, kabit na lang natin. Okay, so ito ang kailangan nyo para ikabit siya na maayos. Ito, kala ko kung para saan yung screw. Kanina, dito pala yan. Okay, so ayan na siya. So, ito na. Okay din siya. Fairness.
Looks nice. So, essentially, ito lang talaga makukuha mo. Yung Allen wrench na tong maliit. Itong tire wrench. Itong controller. And, para ito binubuksan. Tingnan natin kung paano siya binubuksan. Okay. So, mayroon siyang dito. At saan pa? Wala na. Wala na. Naangat lang ba to? Ayun, naangat nga lang. Okay, madali lang. So, yan na. Okay, so once mabuksan mo siya, madali lang. Gagano'n mo lang. Tanggal mo lang yung dalawang body clip sa harap. Okay na siya. Meron siyang, itong kinuha ko, ito yung may winch. Okay, so pag nabuksan mo siya, ito yung tatambad sa'yo. So, may battery dito. May locks para doon. May body clip. So, via body clip lang siya. Ang battery is a 3,000 mAh na lithium ion. So, okay na rin naman to. Pwede na. Diba? For an RTR battery. Tapos, yung motor is a 35 turn. I think this is a 550 motor na brushed. Okay. Yung ESC niya appears to be a Hobbywing 1060 na RTR. So, mayroon din siyang 2-speed servo. Ito yung 2-speed servo. Ito yung ESC. Ito yung power switch. So, yung power switch niya, hindi mo accessible sa labas. Okay. Ito yung receiver. So, I don't think this receiver is waterproof. Hindi siya makintab eh. Kung makintab yan, waterproof yan. Pero hindi siya makintab. Okay. So, ito yung winch. Ito yung winch niya. Harap. Ito yung itsura ng wiring para sa ilaw. Mukhang malinis naman. Walang mga nakalaylay, walang mga nakalat. Ayaw ko lang dito sa mahabang to. Ito medyo, so dapat nakaipit yan dyan para hindi siya, kalat na kalat. But other than that, okay naman siya. Ano to? This is the antenna. Looks good to me. Sige, let's give it a test run. So, ayun, na-shoot na natin yung baterya. Tingnan natin kung mag-on. Ayun, mag-on. Ngayon, plug natin yung baterya nito. Ay, pumasok. Yun, shot. Ayun, okay, nabuhay. Ayun. Ayan. So, maanda naman. Maingay lang yung motor. Parang mataas yata. Masyado yung steering wheel rate ko. Diba? Okay. So, it works. Obviously, it works. It looks nice actually. Hindi ko lang gusto yung speed controller nito. Parang pangit ang responsiveness. So, I guess, alam nyo na mangyayari dito. Ma-upgrade ito kagad. So, yun lang guys. Short unboxing video ng WL104020 na Caballo. CABALLO. Actually, marami na nag-aantay ng mga upgrades para dito. Ikakabit na lang natin. Okay, so ang suggestion ko, if you want to keep this stock, wala kang papalitan kasi nga nagtitipid kayo. Etong WP1060 na to, ang tatanggalin nito, may dalawang jumper dito makikita nyo. Tanggalin nyo tong nasa harap. Gumagal. Tanggalin nyo tong harap. Kasi yan ang magbibigay sa kanya ng drag brake. Yan yung crawler mode. Tanggalin nyo yung jumper na pinakamalapit dito sa heatsink. Yung jumper dito sa likod, hayaan nyo lang. Huwag nyo gagalawin yan. Okay na yan dyan. Okay? So, tingnan natin if there is any difference. Kasi kanina parang ang weird eh. Okay, hindi ko muna kinabit yung body clip kasi hindi ko namang... Okay, mas responsive na ngayon.
Pili ko lobat din eh. Kaya bagal. Testing natin yung winch niya. So, paano gagawin sa winch? Pindot lang. Ayun, oo. Lumalabas. So, pipindutin ko lang to. Tapos para tumigil, pindot ulit. Ayun, tumigil ulit. Pindutin mo ulit para hilahin. Yun, oh. Pero, wag nyo hahayaan tumigil yan. Kailangan kayo mag-pip up. Yan. Huwag nyo hahayaan na dire-diretso yun. Baka masunog yung makina ng winch. Sayang. Diba? So, yun. Hindi ko kinuha yung may mga differential locks kasi hindi ko naman kailangan. Diba? Yun. Teka, testing natin yung ito. Ito sa ilaw? Ay, sa 2-speed pala yun. 2-speed. Okay. So, I guess yun yung second speed. Mas bumilis ako doon. Boom. Medyo bumilis na ng konti. Okay. Bumilis na siya. So, gumagana yung 2-speed. Okay. Tingnan natin. Ano to? Sa ilaw ba to? Okay. Hindi ko mapagana. Ano yun sa ilaw? May pindutan ba? Parang wala akong makitang pindutan para sa ilaw. Or hindi nagagalaw ilaw na to. Walang adjustment. Ayun. Okay. So, itong makikita nyong button dito, nakasulat set. Yan, parang bright tsaka low lang. Yan. Yan bright. Yan low. Okay. So, mukhang yun lang ang kanyang lighting. Ewan ko, parang wala akong makitang ibang difference. In that case, sa totoo lang, kung lighting lang din ang usapan mas maganda yung lighting ng HB. Kasi, mas maraming variations yung ilaw nun. Especially yung parang light bar sa taas. Pero ang ganda rin ng body nito. In fairness, ang ganda ng pagkapula niya. Ganda ng pagkapula niya. Tapos, meron din siyang ilaw dito sa side mirror. So, at least cool yun, di ba? Yan o. Oh. Diba? Galing. Stig. So, I guess. Ooh. So, I guess that's it, guys. So, yun lang. Subaybayan nyo lang yung aking build series para dito. Kasi papalitan natin ng mga gulong to, servo, pati baka palitan din natin ng hobby wing, etc. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye.